One, two, three. Welcome back to our podcast series, Com, Culture, and Context. This is our final episode, and we're here to discuss about funeral rites. This episode is entitled Peacefully Yours. Death and grief is never easy to talk about, but it's conversations like these that reminds us that we're not alone in navigating through these hard times. Each culture, each family have different ways of saying goodbye, but at the heart of it all is the love, the remembrance, and the quiet strength of those left behind. Today, we have Aaron as our guest to share about the differences between Filipino and Chinese culture regarding funeral rites. So, ayun, Aaron, kamusta? Okay lang. Thank you so much for sa pagpapa-unlock sa aming request para maging guest. So, ay, kamusta ka naman? Ganun pa rin. Same old. Ayan, so without further ado, Aaron, start na tayo sa ating line of questions. Ready ka na ba? Ready na ako. Okay, so para sa ating first question, so do people in your community or culture feel obligated ba to attend wakes kahit na, let's say, hindi sila close dun sa deceased either loved one or yung namatayan na person? Well, actually, hindi naman. So, medyo similar dito sa atin sa Philippines na, let's say, may relative or someone hindi masyadong close na hindi makaka-attend. Okay lang naman siguro, maintindihan naman din yon. Pero, of course, para dun sa visitors na siguro feel nila, nakakahiya din if hindi sila makakaabot. So, as much as possible, I think they will try to attend. So, with that, move on tayo do sa second question. So, yung when we lose someone close to us, so hindi natin maiiwasan mag-grieve, 'di ba? So, ayun, kayo, how do you typically express your grief or do you openly express by your emotions? Yung mga ganong kinds. Okay, so personally kasi throughout my 22 years of living in this world, no, isang funeral pa lang yung na-attend ko. And it is a Filipino funeral. So, never pa talaga ako naka-attend sa Chinese na funeral. Pero, yun nga, dahil nag-usap rin kami ng dad ko about the Chinese culture na pag-celebrate or attend ng wake, yung funeral. I have learned na yung closest relative ng namatay, whether it be their son, their daughter, or typically yung wife, they have to express exaggerated grief. Oo, kahit siguro, let's say na nung nabubuhay pa siya, hindi maganda yung relation nila. Kunyari, lagi sila nag-aaway. Kunyari, lagi sila naghiwalay. Ganon. They have to show the grief kahit ipeke nila. Meron silang hawak na black na bowl, which my dad and I, di namin alam ano ibig sabihin ng black na bowl. Tapos, luluhod sila sa floor, nakaharap dun sa coffin. And then, yun, talagang magpo-ball out ka talaga. As in, kailangan mong umiyak. Oo. So parang ang ano niya, no, ang kahit nasabihin mong it's just for show, parang yun na mention, di ba, parang may bowl pa na hawak. Tas ang intricate kasi may specific details sa ganong tradition or culture na may certain expectations na need ma-meet. Parang titignan natin sa ibang lens ng other culture na marami din silang intricate details na sobrang ang niche, kumbaga. Ayun, so with that, move on naman tayo dun sa next question. So, pagdating naman sa mga funeral arrangements, so sino usually yung parang nagme-make ng decision do sa family or do sa community? Okay, so let's say na nasa hospital siya and then dun siya binawian ng buhay. Yung hospitals na yon, typically sa ground floor, meron ng mga agents or minsan funeral homes na nakabantay, naka-ready na. Yung family na lang yung bahala pumili ng kung anong gusto nilang funeral home. And then, typically, ayun, yung immediate family, let's say, pwedeng spouse or yung sa parents nung namatayan. And then, ayun, sila yung
mahala dun sa mga arrangements na gagawin. And then, in other cases, let's say na yung namatay, nung nabubuhay pa siya, meron siyang specific na requests, then they have to follow. They have to follow. Typically, yung closest family, Closest yung family. relatives. Okay. So, para kumbaga in a sense na hindi naman exactly yung parang pag may namatay, yung kumbaga may will yung mga person na I will delegate this ganito, ganyan, or parang may last wishes yung person na yun. Yung immediate family, yung bahala magpatupad ng request na. Ayan. So, after that naman, sige, when someone passes away, is it more of a gathering for the family, friends, relatives, or is it something na medyo mas private or intimate for the immediate family? So typically, kasi kami, we're not from China, we're from Hong Kong. Okay. So, yung region ng Hong Kong, rather, hindi siya country. So, yung region ng Hong Kong, they're very traditional people. So, kapag may gathering na ganyan, they're usually consisting of yung friends, ganon, families. Tapos, invited naman na lahat. Invited naman. And siguro kung may gustong i-invite yung kakilala ganon, pwede naman din papasukin. Pero typically, yung gatherings na ganito, they're specifically for grieving talaga. And to have conversations such as yung mga, kunyari tayo lang, yung bulungan, yung mga tabu, hindi talaga siya encouraged yung ganun. Kasi nakaka-insulto sa, hindi lang dun sa namatay, syempre, pero dun din sa family. Nakakahiya sa image, di ba? Kasi parang, since nasa Philippines tayo, parang hindi lingid sa kaisipan natin yung, minsan, depende dun sa family. Parang pag lamay, nagiging in a way to celebrate yung person kasi na nag-pass. Tayong mga Pilipino, masaya talaga Oo, tayo. masaya talaga. Kahit anong calamity or kahit anong we try to look on the bright Ang side bright talaga. side pa rin. Para kasing, di ba, pag dito, alam mo yung, nakapunta ba si ganito? Papunta yung mga ganito. Kasi, ayun, pakakainin mo pa, gano'n. Di ba? Ayan nga. Aabotan mo ng pansit, aabotan mo ng sopas. Tapos may naggagamble dun sa yung nagbibingo dun sa Well, I isang guess side. sa kanila may ganun din, pero not more on about welcoming their guests, pero actually para manghingi ng abuloy. Okay. So sa kanila kasi, kapag magdo-donate ka dun sa pamilya ng namatayan, Mhm. meron silang paniniwala or superstition na yung abuloy mo, kailangan yung ending digit ng amount laging even number. I mean, odd number. Sorry. Tapos kapag, let's say na graduation or birthday, yung donation na ibibigay mo, yung abuloy, dapat even. So the reason for that kasi, odd, di ba? 1. Mhm. So kung odd number yung nangyari or may binigay kang donation na odd number, usually sa mga gantong occasion na may masama, Mhm. isang beses lang dapat mangyari yung ganun. Parang hindi na sana maulit. Oo. Kapag good fortune naman, even yung number para madoble siya. Yun yung ibig sabihin nun. Alam mo yung parang ang specific niya, but at the same time, yung explanation, it makes sense. Ganun yung paniniwala nila. Mahilig yung mga Chinese sa ganun. Ayun, sige, thank you for that. Medyo parang mas nagkakaroon na ng yung akala nating ganito lang yung traditions. May mas further explanation pa pala dun sa other intricate na details. So, dun naman sa next question. So, in some families, so may specific na gawain or tasks na naka-assign during sa lamay o dun sa wake. Like, pagdating sa mga women or sa kababaihan, sila yung nag-handle ng food. Tapos pag sa mga lalaki or the men, sila yung parang nagbibigay ng long speeches or eulogy. May similarities din ba pagdating sa inyong culture? Yes, I believe medyo similar din sa atin na may pagka-traditional din sila. Kasi based on what I've researched earlier, the demographic or yung karamihan ng population is matatanda talaga. So, I think 21% ng population ng Hong Kong are 65 plus years old. So, imagine lang kung gaano ka-traditional talaga yung thinking. gusto nila. Pero in other cases, paano kung may
yung family is lalaki lang pala yung marunong magluto, edi I think siguro sila na rin bahala kung sino na yung bahala dun sa preparation. Preparation. So, moving on naman dun sa next question. I like it na parang every question na dissect natin na Nag-open up. parang ito yung similarity sa ganito, but wait, there's more. Parang Oo. biglang may ganitong differences na either first time lang natin maririnig or parang familiar tayo pero mas naliliwanagan tayo in that regard. So, ayun naman, yan, nabanggit natin kanina in Filipino weeks na it's common for people na to eat, play cards, ayun, tumatawa ng malakas, mag-share ng stories, mga kwento, and kumbaga may certain vibe or energy dun sa funeral. Pero sa, ayun, sa inyo, sa Chinese culture, parang okay lang ba yun na for people to seek solace or moments of happiness during wakes, or sadyang it's a moment na kailangan peaceful lang, solemn, there's little to no chaos, or about? Yun, so dito na nagkakatalo yung Filipino style tsaka yung Chinese style na funeral. Kasi kapag sa atin, pag may patay, ayun nga, may tong eats, may inuman, ganon. Para sa akin, kahit dito ako lumaki buong buhay ko, medyo nakakaiba rin. But then at the same time, sa Hong Kong, iba talaga sa kanila. Kapag may ganong occasion na wake, talagang for grieving lang sila. As in, malungkot lang yung kasi even sa damit nila, may kita mo eh. If black lang, lahat naka-black. If white lang, lahat naka-white. Kasi sa Chinese culture, kapag naka-red ka, ibig sabihin nun, happiness, di ba? Or good luck. Yeah. Or any bright colors, in that matter. Another thing I've learned is, kapag sa libing, ibabaon sa lupa, usually gumagawa sila ng paper doll. Kahit anong klase, let's say na nung nabubuhay pa yung tao, mahilig siya maglaro ng computer. So yung family, gagawa sila ng parang paper na computer. Or let's say na mahilig siya sa kotse, gagawa sila ng paper cars, ganon. Anything na may kinalaman sa hobby nung namatay or interests, and then susunugin yon, tas hahayaan yung ashes mahulog sa lupa. So ang paniniwala kasi nila dun is yung ashes ma-absorb ng lupa pababa dun sa taong namatay para meron siyang entertainment daw sa afterlife. Hindi naman sa ironic, pero kasi 'di ba yung nag-pass away pero iniisip mo pa rin yung state nila in the afterlife na kaya nila 'to ginagawa kasi may magkakaroon sila ng source or form of entertainment even nasa kabilang side na sila. So hanggang dun lang though, hindi talaga kasi kapag may ginawa kang let's say na cheerful habang dun sa wake, they will see that as insulting. Parang may form of disrespect na ang ingay, parang gano'n. Let's say na kahit deep down masaya ka na namatay siya, kailangan mo ipakita talaga na malungkot ka kahit kaaway mo yun. Ganun sila. So, nandun na tayo sa ang ating huling entrada or ang ating last question. So, do people in your community have strict rules or superstitions? Ayun, nabanggit natin kanina, ang daming pamahiin sa Filipino culture when it comes to death and yung sa mga paglalamay. Ayun, rules or superstitions concerning death and funerals, like do you follow certain practices or out of fear or para maka-avoid ng bad luck as mentioned earlier? Yun, meron din silang paniniwala about this type of superstitions kasi ang paniniwala nila medyo katulad din sa atin nito eh. Kapag umattend ka ng wake, sabi nila nag-attract daw ng negative spirit. So, typically after nun, ano ba ginagawa ng mga Pilipino? Pagpag. So, yun yung parang ganun din yung ginagawa nila. I think may kinalaman sa paglakad sa may parang blazes or something. Parang maglalakad ka sa mainit na para masunog yung traces? Okay. Ganun. And then, may tinatawag tayong feng shui, di ba? Kasi ang correlation ng feng shui, kaya siya pinagsama sa isang hangin tsaka tubig. Ang ibig sabihin nun, kapag dumaloy ang hangin sa body of water, kapag kalmado yung galaw ng tubig, ibig sabihin, harmony, may peace yung lugar na yun. Okay. Pero kung makikita mo na magulo talaga yung tubig, it means na siguro paniniwala nila may negative spirit doon. May parang vibe check para sila. Para hindi na maulit nga yung bad luck or bad omen na nangyari.
kumbaga medyo familiar na yung term na feng shui. Tas lalo na medyo sikat yung horror movie yung na yun, horror di ba? movie. Yung bida si Chris Aquino. Pero yun pala parang there's more to that na it's still connected pa rin na when someone passes away. Ayun, so grabe Aaron, thank you so much for agreeing to be a guest here sa aming podcast. Alam ko medyo uninviting yung topic and some might say na medyo may pagka-morbid nga siya. But I think it's still a topic worth discussing when it comes to talks or podcasts like this. Kasi sino nga ba naman yung never pang naka-experience ng brush with death or to grieve about something or someone. Thank you talaga for contributing your insights. I thank you for having me as your guest. It's my pleasure to share what I can. Maraming salamat sa ating mga viewers and audiences for sticking with us until the end of our podcast. If this episode reminded you of someone or a special moment that has passed before, we want you to know that you are not alone in this, that through tough moments of grief and despair, there's always someone behind your back to cheer you on. Hanggang sa susunod, ingat kayong lahat, and may we continue to hold space for grief, for memory, and for love. Till next time!